Nang dahil sa'yo, natali ako sa kasal na hindi ko gusto. At ang kapal na mukha mong sabihan na mahal mo ko? Sige lang, mahalin mo lang ako at impyerno ang ipaparanas ko sa'yo. Gagapang ka't magmamakaawa para lang sa pagmamahal na hindi mo makukuha sa akin. Desperada? Decker Ardiente. Simula ngayon, hindi mo na ako kayang saktan ulit. Balang araw, ikaw ang luluhod sa harapan ko, begging for a chance. At tulad ng ginawa mo, hindi ko ibibigay sa'yo. I hate you. Nandidiri ako sa'yo. Pinagsisihan kong nakilala kita. Pinagsisihan kong lahat ng tungkol sa'yo. At pinagsisihan kong minahal kita. Hera Rodriguez. Ano ba ang mali sa pagmamahal? Mali ba ang pumasok sa loveless marriage? But it is not loveless after all because as you can see, mahal ko siya. Oo, isa lamang itong one-sided love. Kahit sang anggulo pa man tignan, ako lang ang nagmamahal. Akala ko kapag naging akin na siya, magiging masaya na ako. Kami. But I am all wrong. Ginawa niyang impyerno ng buhay ko. At hindi ito ang buhay na pinangarap ko. Ngunit ang tayong magagawa ko bilang asawa niya ay ang umiyak. Madami nagbago simula na maging isang ganap na Mrs. Ardiente na si Hera. Akala niya magiging masaya na siya pagkatapos niyang ipagpilitan ng kasal nila ng kanyang asawa na si Decker Ardiente. Si Decker Ardiente ang tagapagmana ng Ardiente Hotel and Resort na isa sa mga kilala sa buong mundo. Ang Ardiente ang isa sa katunggalin ng Rodriguez pagdating sa business. Para sa mga tao, ang dalawang pamilya ay mayroong malaking hidwaan. Pero ang totoo, wala talagang gulo sa pagitan ng mga ito. Dahil sa pagkakaroon ng issue tungkol sa kanilang pamilya, nagkaroon siya ng pagkakataong sabihin ng balak niya para mapatunayan sa lahat na nasa good terms ang Ardiente at Rodriguez. Ang pagpapakasal nila na nag-iisang anak na lalaki ng kalabang pamilya. Hindi sang-ayon ng mga magulang nila sa una, lalong-lalo na si Decker. Pero wala na itong nagawa ng kalaunan, pumayag na rin ng pamilya ng mga ito. Siya na siguro ang pinakamasayang babae sa mundo sa pag-iisip pa lang na ikakasal na sila ni Decker, ang lalaking matagal niyang napupusuan. 2 buwan na simula ng ikasal, sina Hera at Decker. 2 buwan na rin tong umuwi ng lasing o hindi kaya may kasamang babae. Sa 2 buwan na yon, hindi niya maiwasang hindi masaktan. Iyak lang naman ang katapat ng lahat ng sakit na nararamdaman niya. Sabi niya noon magsisimula na siyang sumaya ng husto. Yung mas masaya kaysa nung kasama niya mga magulang niya. Pero hindi. Kasi lahat pala ng akala niya ay hanggang akala lamang. Oh yes, Decker. Shit! Halos lagutan na siya ng hininga dahil sa naririnig. Aaminin niya, nasasaktan siya. Bakit kailangan pa kasi nitong maghanap ng iba kung nandito naman siya? Ano bang wala sa kanya na meron sa mga babae nito? Decker, shit babe, that's it. Ungol ng babae. Babe, please, I'm coming. Oh yes, moan my name. Scream my name, slut. Para siyang sinasaksak na marinig ang mga ungol ni Decker. Para siya nitong inililibing ng buhay. Kinakapos siya ng hininga sa pagbigyan ng sariling sugurin ng mga ito. Nakatayo lang siya sa harap ng pintuan ng kwarto ng asawa. Hindi niya maigalaw ang mga paa at lumayo na roon. Maya-maya pa'y narinig na niya ang sigaw ng dalawa na para bang naabot na nila ang sakdulan. Paano kapag nakita niya ako dito? Ano ang gagawin ko? Sabi niya sa sarili. Ay ano naman ba kung makita siya ng asawa niya? Nakatingin lamang siya sa doorknob ng pinto. Maya-maya pa'y bigla itong bumukas at iniluwanan ng isang babaeng magulo ang buhok at ang asawa niyang abala sa pagsusuot ng boxer shorts. Maganda ang babaeng kasama ng asawa niya ngayon. Hindi yan maikakaila ni Hera. Kahit sinong lalaki mabibigani nito dahil makinis ang babae at mahahaba ang bias. Katulad niya, halata mong anak din to ng mayaman. Bigla'y nakaramdam siya ng insecurities na kahit kailan hindi niya naramdaman. Sa kalagayan niya ngayon mas maayos pang alagang hayop sa kanya. Nailang siyang bigla nang padaanan siya ng babae ng tingin mula ulo hanggang paa. Walang magawa si Hera kundi ang yumuko. Pero bago pa man siya yumuko, nakita niya ang mukha ng asawa na parang naiirita sa kanya. Who is she, babe? Tarang ng babae sa asawa niya. I'm his wife. Whore? Gustong-gusto niyang isigaw yon sa babae pero hindi niya magawa dahil natatakot siya. Natatakot siyang baka sakta na naman siya ng lalaki gaya ng nakaraan. She's nothing. Parang sampal kay Hera ang sinabi ng asawa niya. Totoo naman kasi ang sinabi nito. Wala lang naman siya para sa asawa dahil apelido lang ni Decker ang nakuha niya. Good. Napatingin siya sa babae at nakita nito na may ngiting tagumpay. Masaya siguro ito dahil sa sinabi ni Decker. What are you looking at? Tabi nga?
Tumabi na si Hera pagkatapos sabi niya ng babae dahil sa takot. Iba kasi ang pinupukol na tingin ni Decker sa kanya. Matalim. Naglakad na silang dalawa palayo sa kanya. Nakatingin lang si Hera sa likod ng mga mata nito at nasasaktan. Sa isip niya kanina pa niyang napatay ang dalaga pero hanggang isip lang naman siya. Kahit kailan hindi magiging totoo. Pumasok na lamang siya sa kwarto na katabi ng kwarto ng asawa. Hiwalay sila ng silid dahil na rin sa kagustuhan ni Decker. Sa 2 buwan na kanilang pagkasama, ni minsan hindi niya nakausap na matino si Decker. Patagilid siyang humiga sa kanyang kama at napatingin sa litrato sa may bedside table niya. Ang kopya ng wedding picture nila ni Decker kung saan abot langit ang ngiti niya habang parang binagsakan ng lupa ang asawa. Napaiyak siya, remembering those times when her parents are there for her, making her smile, a true kind of smile. Nagising si Hera na maaga dahil pinaghahanda pa niya ng agahan ng kanyang asawa. Bumaba siya ng hagdan at tumungo sa kusina para magluto. Ano bang lulutuin niya? Nakatingin siya ngayon sa loob ng refrigerator na punong-puno ng mga groceries. Buti na lang marunong siya magluto dahil tinuruan naman siya ng mga magulang niya maging responsable at hindi iaasa ang lahat sa iba. Napagpasyahan niyang magluto ng garlic rice, bacon, hotdog at omelette. Abala siya sa pag-ayos ng lamesa na makita niyang pababa na si Decker wearing his office attire. Napangiti siya na makitang hindi ito maayos-ayos ng mabuti ang kanyang necktie. Need help? Tanong niya. Tinignan siya nito at saka binaba ang kamay at tumingala. Dali siyang lumapit dahil baka magbago pang isip nito. Para talaga kami mag-asawa. Napangiti siya sa kanyang naiisip. Oh, Hera, why are you smiling? Tanong nito na nakakunot noo. Umiling lamang siya at saka yumuko. Kain na, sabi niya sa lalaki. No thanks, I'm going. Napabuntong hininga siya dahil masasayang na naman ang luto niya. As always. Kumain na lang siyang mag-isa at saka nagligpit ng pinagkainan. Bukas hindi na siya magluluto pa na madami para sa kanya lang. Nakaupo ngayon si Hera sa couch habang nagbabasa ng pocketbook. Buti pa sa mga kwento may happy ending, pero sa kanya hanggang kailan pa ba siya aasa? Buhay nga naman. Nagbabasa siya na makarinig ng kotse ni Decker. Anong oras na ba? 11:03 na pala ng gabi. Hindi man lang niya namalayan dahil sa pagbabasa ng mga kwentong pag-ibig. Mabilis niyang binuksan ang pintuan dahil baka magalit na naman ito sa kanya. Nagtataka nga siya dahil sa bahay niya ito pero hindi naman niya ginagamit ang susi niya. Hindi na siya nagulat pa na makitang pasuray-suray ito sa paglalakad. Ahawakan na sana niya ito pero tinabig ito ang kamay niya. Don't touch me, sigaw nito sa kanya. Pero hindi siya natinag dahil kailangan siya nito ngayon. Lasing naman kasi ang kanyang asawa. Ano ba? I said don't touch me. Sigaw na naman ito pero hindi siya bumitaw sa pagkakahawak sa lalaki. Decker, just this once. You need my help. You need me. Nagpapasalamat si Hera dahil nakinig naman ito sa kanya. Inalalayan niya ang lalaki hanggang sa makarating sila sa kwarto nito. Halos mapatili siya nang bigla siya nitong hapitin pahiga. Kailangan niyang lumayo sa asawa bago pa siya masaktan. Masaktan dahil baka may mangyaring sa huli ay pagsisisihan ng kanyang asawa. Bagay na kinatatakot niya dahil baka sabihin na naman siya ni Decker na pinaplano niyang lahat. Dahan-dahan siyang bumangon at saka tinitigan ng asawa. Hay! Naglalasing na naman kasi. Ganon ba nito kaayaw ang makasal sa kanya? Wala na siya nagawa kundi ang bihisa ng asawa at punasan ito. Kahit ganito man lamang maramdaman ng lalaki ang pagmamahal niya. Nakatitig lang si Hera sa maamo at gwapong mukha ng kanyang asawa. Para itong anghel kapag tulog. Sana lagi ka nalang tulog. Ha? Ano bang sinasabi niya? Para na rin niyang pinatay ang lalaki kung ganon. Palaging tulog, hindi dumidilat? Inaplos niya ang mukha ng lalaki at hindi niya mapigilang dampian ang munting halik ang labi nito. Decker, mahal na mahal kita, alam mo ba yun? Kausap niya sa natutulog ng asawa sa kama. Alam naman siguro ni Decker kung gaano niya ito kamahal. Basta pa lamang bata pa ito ay ito na ang tinitibok ng kanyang puso. Masyado pa siyang bata na makilala niya si Decker sa isang business gathering na dinalahan nila ng mga magulang niya noon. Hindi niya akalaing matagal na panahon na palang nakakalipas. 10 taon lamang siya noon. Ngayon naman 23 na siya. Sino bang bata ang magkakagusto sa isang senior high school? Siya lang ata eh. 5th grade pa lamang siya noon kung titingnan mo.
5 taon kasi ang tanda ni Decker sa kanya and she is too young for him to handle. Kailan mo ba ako matututuhang mahalin? Naiiyak na tanong ni Hera. Ayaw man niyang ipakita ditong mahina siya, ngunit hindi niya na mapigilan. Sabihin mo naman na malapit na. Sobrang sakit ng umasa pero dahil mahal kita, kakayanin ko. Sabi niya dati kapag nagbabasa siya ng pocketbook, masyadong OA ang mga babae kapag nagmahal. Pero ngayong hulog na siya sa lalaki, totoo pala mga nasa libro. Ang kaibahan nga lang sila may happy ending. Siya, hindi niya alam. Hindi niya maisip kung ano ba ang mangyayari sa istorya niya. Kung sasaya ba siya sa huli o iiyak pa rin siya. Ang hirap mag-predict ng mga bagay na alam mong walang patutunguhan, hindi magkakatotoo. Sana bukas o kahit bukas makalawa, mahalin mo na rin ako. Hindi naman sa nagmamadali siya. Ayaw lang kasi niya na mahuli na ang lahat. Yung kung kailan pagod na siya at suko na, doon lamang nito mapagtatanto ang pagmamahal niya. Pagod? Suko? Saan ba niya nakukuha yon? Siyempre naman hindi mangyayari yon. Masyado niyang mahal ang lalaki para sa ganyang bagay. Dinampian niyang muli na isang halik ang lalaki. Halik na may kasamang pag-ibig. Dumiretso na siya sa kanyang kwarto at nag-shower. Hindi niya mapigilang isipin kung paano nga ba siya napunta sa sitwasyong ito. Kagustuhan man niyang maikasal sa nag-iisang tagapagmana ng mga Ardiente, hindi pa rin niya maiwasang hindi malungkot. Ikinasal siya kay Decker nang may ngiti sa labi. Masaya siya dahil ang groom niya sa pangarap ay siyang groom din niya sa realidad. Pero pagkatapos ng kasalan, dumiretso na sila noon sa reception area na ginanap sa hotel ng Rodriguez, ang pamilya niya. Naroon ang mga taong malalapit sa kanya na nagkakasiyahan. Makikita rin sa ibang business partners nila ang saya dahil sa pagsasama ng dalawang pamilya. Ardiente Rodriguez. Pagkatapos ng kasiyahan, dumiretso na siya sa kwarto para sa kanilang Decker. Nakita niya itong nakaupo sa couch at umiinom. Matalim na nakatingin sa kanya na parang galit na galit. Are you happy now? Tanong nito sa kanya. What are you talking about? Tanong niya na lamang. Ayaw niya namang sabihing oo. Masaya siya. Kasi kasama na kita. Ha! Gusto mo talaga tagalugin ko pa? Alam kong alam mong ibig kong sabihin, Hera. Sigaw nito sa kanya. Natatakot siya sa klase ng tingin at pananalita niya. Decker, alam mo naman siguro it's for our empire's sake, hindi ba? Sabi sa kanya. Ayoko mas magalit siya kapag nalaman niyang para sa sarili niya talaga ang ginagawa. Empire's sake? Really, Hera? Do you think that you can fool me that easy? I am not stupid to believe you. May diin pa ang bawat sinasabi nito. Hindi kita niloloko, Decker, and I am not asking you to believe me because I am totally telling you the truth. Telling the truth? Mahal kita. Yun ang totoo. You're telling the truth, huh? Okay, I believe it then. And pigs can fly, Hera. Hindi nga siya naniniwala. Sino nga bang matinong babae ang magsasuggest na ikasal para lang sa business? Wala. Yung iba dyan nagre-rebelde lamang. Huwag ikasal sa taong hindi naman nila kilala. Yumuko na lang si Hera dahil ayaw niyang salubungin pa ang galit nito. I forgot to tell you this, Hera. I know what you did is for your own good because of that crazy feeling of yours. Wait, crazy feelings? Alam ba niya? God, tell me no, please? Do not expect me to do my part because I will not. You forced me for this marriage, so do all your job. Another one. Yes, Hera, you got my surname but not my heart, soul, and mind. Bear that into your filthy mind. Naluha na lang siya sa sinabi nito. Wala na siya sa harapan ni Hera dahil nagtungo siya sa minibar ng penthouse. Mali ba siya sa naging desisyon? All she wants is to be happy beside the lover of her life, but it turns the other way around. I imagine laughs and smiles, but all I can see right now is tears. Maagang nagising si Hera para maghanda ng almusal. Gusto sana niyang magluto para sa sarili niya lang, pero naalala niyang kailangan palang kumain ni Decker dahil sa lasing ito kagabi. May hangover ito at kailangan ng lakas. Nagluto siya ng pancake at pagkatapos gumawa siya ng kape para sa asawa. Sana mahimasmasan siya dito, sabi niya sa sarili. Nilagay niya ang mga pagkain sa tray at kumuha rin siya ng gamot para kay Decker. Pagkapasok sa kwarto ni Decker ay nagulat siya dahil wala ang asawa niya sa loob. Nasaan yun? Tanong niya sa sarili. Nilapag niya ang tray sa center table sa loob ng kwarto na makarinig siya ng lagastas ng tubig. Naliligo malamang si Decker sa mga oras na iyon.
Nilibot niya pa ang paningin sa kabuuan ng kwarto. Napakaganda, pero wala itong kabuhay-buhay. Lalabas pa sana si Hera na lumabas si Decker sa banyo. Natulala siya at hindi magawang iiwas sa mga mata sa katawan ng lalaki. Ano bang nangyayari sa kanya? Kailangan niyang umalis dahil baka mawala siya sa huwisyo at maghahasang lalaking nakatayo hindi kalayuan sa kanya. May kailangan ka ba? Malamig na tanong ni Decker sa kanya. Hindi niya magawang ibuka ang bibig. Nakatitig lamang siya sa lalaki. Mula sa mukha nito'y napansin niya, tumutulo pa ang tubig galing sa kanyang buhok, pababa sa leeg, matitipunong dibdib, sa pandesal na ang sarap kainin, nakakatakam, pababa sa... Ano ba, Hera? Tumigil ka nga ang manyak mo. Hera, tigilan mo nga ang pagnanasa sa akin, sabi din naman ni Decker. Ah? Oh my God, ang init. Tss! Inirapan siya nito at saka napatingin sa tray ng pagkain na dala niya para dito. Bago pa siya magsalita, inunahan ko na siya. Ano kasi, Decker? Dinalahan kita ng breakfast at may mainit na kape dyan para sa hangover mo. Sige, lalabas na ako. Good morning pala, sabi ko at dali-daling lumabas ng kwarto. Pinagpawisan si Hera sa loob kahit nakabukas naman ng aircon. Walang magawa si Decker sa kanyang opisina dahil halos nagawa na niyang lahat ng kailangan tapusin. Wala naman siyang alam na ibang gawin kundi ang uminom at mambabae. Babaeng masarap paglaruan. Babaeng masarap ang katawan. Babaeng para usan. Para sa kanya, ang mga babae isa lamang laruan na kung nagsawa ka na pwede nang iwan. Napakabilis kasing bumigay ng mga ito. Sa konting ngiti at simpleng kindat, sasampa na agad sa kama and then they will spread their legs wider for you. Walang isip-isip dahil nasa isip lamang nila ay ang sarap na malalasap kapag nasa loob na siya. Nakakainis lang dahil pagkatapos mong pagbigyan, hahabol-habulin ka na parang pagmamay-ari ka na nila. Shit them for that. Sa bahay naman nabubwisit si Decker dahil sa babaeng nagdali sa kanya at nag-alis ng kalayaan niya bilang isang binata. He did not want to tie the knot that early but he cannot do anything about that. It already happened and he has no choice at all. Pag nakikita niyang babaeng yun, nagdidilim ang kanyang paningin. Parang gusto niya itong pahirapan na siyang ginagawa naman niya ngayon. Nagagalit siya sa babaeng ito, lalo pa na malaman niyang mahal daw siya ni Hera. Ginusto nito ang pangyayari, kaya dapat magdusa siya. Hindi niya hahayaang maging masaya ito sa poder niya. Never. Phone ringing. Napatingin siya sa kanyang cellphone. Caleb calling. He grabbed his phone and answered it. What do you need? Diretsong tanong niya. Wala nang hello. Wala pare, how are you? Talong nito. Fine. Don't tell me nababakla ka na sa akin. Patawa ka talaga pare. Sayang naman tong kagapuhan ko kung magiging tabingi ako, no? Madaming iiyak. Huwag ganon. Maawa ka sa kanila. Tss, daldal. Bakla ka talaga. Isip ni Decker. Whatever, Caleb. Kung tumawag ka lang para mangamusta, ibababa ko na to. I said. No, bar tayo with Teo. Broken-hearted man? Natatawang sabi ni Caleb kay Decker. Seriously, kailan babalak taliran ni Teo si Cristel? Tanong niya. That Cristel girl, I don't know. She'd been rejecting our friend for God's know how many times already. He really loved Cristel, sabi ni Caleb. Stupid man. Stupid love, he said. It's true that love is really stupid for making people cry and they don't know what the reason is. Stupid you, wala ba? Nakakagagong tanong ni Caleb. Shit you. Mura niya naman dito. Relax pare. Okay, bye. Don't forget later, same place and same time. And the call ended. His friend loves Cristel so much but he is an asshole for doing such things to her before, and that is not his story to tell. Tumayo siya at pumunta sa may sofa. I'm tired. He was about to close his eyes when his secretary entered the office. She's wearing a pencil-cut skirt and a blouse with 2 open buttons that's showing her cleavage. Sexy. She's smiling seductively and he knows what she wants. He's tired but the temptations he has. Samantala, hindi mapakali si Hera sa bahay nila. Tapos na niyang gawin lahat ng kailangan gawin. It is already 10:17 a.m. and she's still a little bit bored. She wants to visit her company, na ngayon ay pinamamahalaan ni Decker, at isa pa gusto din niyang puntahan si Decker. Hindi na siya nagdalawang isip pa. She cooked lunch for her husband. Chicken curry ang niluto niya dahil ito ang paborito ng asawa. After an hour, she is already done.
Naganda na siya at nagpunta sa kumpanya. Binabati siya ng mga empleyado kaya binabati din niya ang mga ito. Ngumingiti din siya sa lahat. She don't want to be rude at them after all. Sila ang dahilan ng success ng pamilya nila. Pagkasakay ng elevator, bigla siyang kinabahan. Namamawis din siya sa hindi malamang dahilan. Air condition naman dito pero bakit ganon? Her heart beats faster than its normal beating. What's happening? Tumunog ang elevator at lumabas na siya. Napansin niyang wala doon ang sekretary ng asawa. Nasaan kaya si Sandra? Sandra is the name of her husband's secretary. Kasing edad to ng asawa niya pero wala siyang dapat ikatakot. She knows Sandra. Sandra is a conservative woman and she knows that Sandra did not do what Thor is capable of. Yeah. Nanlamig ang buong katawan niya. Hearing those moans from her husband's office, something is running into her mind. Shit, babe. So good. Ungol na naman ang narinig niya galing sa babae. I know. The man, or should she say her husband, groans. It really hurts for her but shit. She don't know what to do. She wants to break down but she can't. Pinihit niya ang doorknob at parang sinaksak siya ng libo-libong beses dahil sa nakita. Sandra is now riding her husband like she is a cowgirl. Sandra cannot do, but she is. Gusto niyang sabunutan, sampalin, saktan ang dalawa, pero hindi niya magawa. Bakit ba napakamartir niya? Napakamasokista pa. Gusto niya silang pigilan pero wala siya magawa. Kasalanan din naman niya eh. Ito ang gustong buhay ng asawa niya, ang mamuhay ng malaya. Walang magbabawal sa mga gusto niyang gawin, and this slots is one of them. Tumalikod na si Hera at pumunta sa mesa ni Sandra. That slut? I can't believe she did it. Sa bagay, everyone has their own dirty little secret. She wrote in a sticky notepad and she believed that tomorrow, there's no Sandra in this company. Tinawagan niya ang isa sa pinagkakatiwalaan niyang empleyado. I want you to hire a new secretary for the CEO. Sabi niya. Why is that? Nag-resign na ba si Sandra? The girl on the phone asked. Napahikbi siya nang di sinasadya. Wait, are you crying? Tanong pa nito. Carlene is her trustworthy stuff. Hindi lamang apelido ang tingin niya dito. Ate na rin at di na iba ang nangyayari sa kanya at kay Decker. No, ate. Just do what I said. I have to hang up. I will call you some other time. Bye. Ibinaba na niya ang cellphone at umalis. Hindi siya umuwi agad sa bahay nila ni Decker. Dumiretso muna siya sa bar kung saan kailangan niyang palipasin ng sakit. Ang makitang nakikipagtalik ang iyong asawa ay talagang nakakadurog ng puso. It is killing her. Seriously. Bakit ba kahit umiinom siya para makalimot ay hindi pa rin mawala-wala ang sakit na nararamdaman niya? Ano ba kasing pwede niyang gawin para lang alisin yung sakit? Another one please, sabi niya sa bartender. Kaya mo pa ba? Kanina ka pa dito, sabi ng bartender sa kanya. You don't care. Just give me my drink. Naiiling na lang na kumuha ito ng isa pang inumin para sa kanya. Nilibot niya ang paningin and there, slut, who's dancing their asses off, kissing at the dance floor instead of dancing. Some couples, or are they really a couple? Whatever. Ang iba naman walang ginagawa, nakatitig lang sa kawalan. Ba't pa sila nagbar, diba? Meron pang iba na napaka-miserable din katulad niya. And of course, girls that are drooling to every man who's really eye-catching. Heck? Nakita rin niya ang mga babaeng nagiinom na parang may sinasabi na hindi ba maintindihan. Umiiyak din to and at the same time, she looks miserable at galing sa heartbreak. Looks like she's 18 years old. She reminds her of her best friend, Layla. I miss my best friend, sabi niya sa sarili. Layla is mad at her because of marrying Decker. Hindi kasi dito maintindihan na nagmamahal lamang siya. One of these days, she cannot understand. She's gonna call Layla for apology. She shouted at her and cussed because she cannot understand my point at nagsisisi siya sa ginawa. Nakita rin niya ang isang babaeng matiim na nakatitig sa isang lalaki na may love and hurt sa mga mata. The lady looks 19. Oh, she reminds me of someone. Myself. Shit. Umiwas siya agad ng tingin sa babaeng yon at napahinto pa siya dahil sa pamilyar na lalaki. No, please. Hindi sana. Madami na siguro talaga siyang nainom. She can't take it anymore. She have to go. Tatayo na nga sana siya pero muntik na siyang matumba dahil sa hilo. Lasing na nga siguro siya.
Naglakad siya kahit pagewang-gewang para lamang makalabas at makaalis na sa lugar na iyon. Malapit na siya sa pinto pero may biglang humarang sa kanya. A guy na mukhang adik. Ew! Miss, wanna come with me tonight? Tanong ito sa kanya. Bad breath? Shit! I am not interested. Excuse me. Sabi niya pa sa lalaki. Gusto na niya makalayo dito. He looks like he don't do something good. Feisty. I like that. Sabi nito at saka siya hinawakan sa braso. Get off me. Ano ba? Sigaw ni Hera. Hinila siya ng lalaki at nagpupumigla siya. I know you want this too. Masyado kang pakipot. Sabi ng lalaking akala mo naman ang gwapo. Let me go. You ugly man. I don't want you. Binitawan niya ako at tinignan na masama. Ang pangit mo. No woman will like you. Bad breath ka pa. Ang baho-baho mo. Sigaw ulit ni Hera. Sasamparin na sana niya ito at pumikit na siya pero wala siyang naramdaman. Nakita niya na lamang na nakandusay ang lalaking bumabasto sa kanya kani-kanina lang. Tinignan niya kung sino may gawa nito at doon siya nakaramdam ng takot. The man is looking at her angrily na parang she did something wrong. Ang dilim ng mga mata nito at naka-form ng fist ang mga kamao. She is in a big trouble. Alam niyang may mangyayaring hindi na naman maganda mamaya. Sasaktan na naman ba siya nito? This man is her husband, Decker Argente. She is dead. Anong ginagawa mo sa lugar na yon? Sigaw ni Decker kay Hera. Tinutukoy nito ang pagpunta niya sa bar kanina. Natatakot si Hera. Sa mukha kasi ngayon ng lalaki, alam niyang sasaktan naman siya nito. Ano? Bakit? Hindi ka makasagot. Tinatanong kita. Tangina, Hera. Hindi mapigilan ni Hera na sumigaw dahil lang hindi sasakit sa pagkakatumba niya, kundi sa sakit at tinamo sa sampal ng kanyang asawa. Napakalakas niyon at alam niyang bumakat iyon sa kanyang pisngi. Umiiyak siyang nakaupo ngayon sa sahig. Ah! Aray! Daing niya nang hilahin ni Decker ang buhok niya at pilit siyang pinapaharap sa kanya. Decker, nasasaktan ako, sabi niya kay Decker. Totoo kasing masakit. Masyado mahigpit ang kapit ito sa buhok niya. Feeling niya na nga makakalbo siya eh. Talagang masasaktan ka. Punyemas naman oh. Sigaw pa ni Decker sa kanya kahit napakalapit naman nila sa isa't isa. Lagi na lang ganito. Lagi siya nitong sinasaktan. Ano pa nga bang bago? Ano? Nakipagkita ka ba sa lalaki mo? O naghahanap ka pa lang? Ilang kapal naman talaga ng mukha mo. Napakalandi mo. Talaga. Hindi, Decker. Hindi ako nakikipagkita. At lalong-lalo na, hindi ako naghahanap ng iba. Mahal kita, Decker. Sabi niya. Tumalim ang tingin ni Decker sa kanya. Tsaka diniinan pa ang pagkakakapit sa buhok niya. Napapangiwi siya sa sakit na dulot niyon. Sobrang sakit. Wala akong pakialam. Tinatanong ko kung anong ginagawa mo doon. Sigaw niya pang ulit. Umiinom? Shit! Nakakagagong sagot yun, Hera. Sabi niya pa sa sarili. Ginagago mo ba ako? Sigaw ni Decker tsaka nagdilim na naman ang muka. Tumayo si Hera kahit pa nanginginig na ang kanyang tuhod. Buti lang may katabi siyang sofa, kung hindi ay natumba na naman siya. Hindi, Decker. Sinasabi ko lamang ang totoo, sabi niya. Itinulak siya ni Decker sa may pader at halos mahimatay siya sa lakas ng pagkakatama sa likod niya. Ang sakit, sabi niya sa sarili. Unti-unti lumalapit na si Decker sa kanya. Naka-form na ang fist ng mga kamay nito. Pagkalapit ito sa kanya ay bigla siyang napapikit dahil nakita niyang susuntukin na sana siya nito. No! Sigaw pa niya. Tsaka napahigpi na lamang. Ganito na ba talaga si Decker? Bakit ba napakahirap niyang unawain? Sobrang sakit na. Kahit kailan hindi niya nagawang saktan ng mga magulang niya. Ganito ba talagang kahirap ang magmahal? O sadyang mahirap lang mahalin si Decker? Nagpapasalamat pa rin siya dahil hindi sa kanya tumama ang suntok na pinakawala nito. Sa pader ito tumama. Nakita niya ang dugo na rumaragasa sa kamao ni Decker. Malakas siguro talaga ang pagkakasuntok nito. Sinasabi ko sa iyo, Hera, subukan mong manlalakit, mapapatay ko kayong dalawa. Ikaw ang may gustong ikasal sa akin kaya panindigan mo. Ayoko marumihan ng dungis mo ang pangalan ng pamilya ko. Mahiya ka naman, Hera.
sabi ni Decker sa kanya at saka ito umalis na sa harapan niya. Siya pa ang manlalaki. Si Decker nga tong walang pinipiling lugar sa pakikipaglampungan. Pero tama naman si Decker. Siya ang may gusto ng kasal, kaya dapat panindigan niya kahit pa nasasaktan na siya. Tumingin si Hera sa may salamin sa living room at nakita niyang bakat ng palad ng asawa sa kaliwang pisngi niya, pati na rin ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Napahikbi na lamang siya. Kahit kailan hindi siya sinaktan ng kanyang mga magulang, si Decker lang. Pero ayos lang yun sa kanya. Mahal niya kasi yung tao eh. Ganun nga siguro kapag nagmahal, kahit nahihirapan na iniinda niya pa rin para lang sa minamahal niya. Hindi na nga namalayan pa ni Hera ang oras. Nakatulog na pala siya sa may couch dahil na rin sa kakaiyak. Please don't do this to me. Maawa ka sa akin. Wag! Nagising si Hera dahil sa lamig ng tubig. Binuhusan lang naman siya ni Decker na napakalamig na tubig. Magluto ka na ng almusal. Nagugutom na ako. Malamig pang sabi nito sa kanya. Ano? Sige, sige. Sabi ni Hera at saka nagmamadaling tinungo ang kwarto niya para mag-ayos. Hindi niya ininda ang sakit na nagmumula sa kanyang likuran. Gawa ito ng pagkakatama ng likod niya sa pader kagabi. Himala, bakit siya kakain dito? Siguro nagustuhan niya yung luto ko kahapon. Sabi niya pa sa sarili. Kahit binuhusan siya dito ng tubig kanina, ayos lamang sa kanya. Nagpapasalamat pa siya dahil nagising siya mula sa masamang panaginip. Panaginip na kahit kailan ay ayaw niya nang maranasan. Ginawa niya nang dapat niyang gawin saka lumabas na. Minadali niya talaga ang mga gawain sa sarili dahil baka magalit pa si Decker. Pagkababa niya nakita niya ito nakaupo sa one-seater sofa at nagbabasa ng dyaryo. Ang gwapo talaga ng asawa ni Hera. Hindi niya maiwasang kiligin dahil sa pagkakatingin niya dito. Napansin niya pa ang band-aid sa kamao nito. Siguro ay sugat sa lakas ng suntok niya sa pader kagabi. Ayaw na niyang alalahanin pa ang nangyari kagabi. Dumiretso na siya sa kusina at nagluto ng sinangag at scrambled egg at embutido. Pagkatapos kung iibahin ang usapan, inihain ko ng pagkain at tinawag niya na si Decker para kumain. Decker, breakfast is ready, sabi niya pa rito. Tinignan lamang siya ni Decker, tsaka tumayo at pumunta ng kusina. Lalakad na sana siya papuntang living room at doon hihinahanting na matapos si Decker kumain bago pa siya sumunod. Baka kasi ayaw nitong kasabay siya. Nagulat na lamang siya sa itinawag nito sa kanya. Ang kanyang pangalan. Bakit? Tanong niya. Hindi ka ba kakain? Malamig pang sabi nito sa kanya. Hindi, mauna ka na. Susunod na lamang ako. Maglalakad na sana siya palayo, ngunit pinigilan siya nito at tinawakan sa braso. Lumingon si Hera kay Decker na nagtataka. No, sabayan mo na ako, sabi ni Decker. Bigla siyang kinilig sa sinabi nito. Bakit ba? Minsan lang maging ganito si Decker kaya kikiligin na siya. Sure ka? Paninigurado pa ni Hera. Tss, Decker said and rolled his eyes. Marunong siya nun? Wala na siyang sinayang pa na oras at tumupo na sa kaharap ni Decker. Baka magbago pang isip. Inintay muna niya itong makakuha ng pagkain bago siya kumuha. Hindi niya mapigilang hindi titigan si Decker. Napakaswerte naman niya dahil ang gwapo ng asawa niya. Ang swerte sa laging nananakit. Sigaw ng kanyang konsensya. Napairap patuloy siya dahil dito. Don't roll your eyes at me, woman. Galit na sabi pa ni Decker sa kanya. Hay, gusto niyang sabihin na hindi siyang inirapan nito kundi ang konsensya niya. Pero ramdaman niya na hindi maniniwala si Decker, kaya yumuko na lamang siya. Pagkatapos pa nilang kumain, hinugasan na niya agad ang mga nagamit. Umalis na si Decker at di na nga nagpaalam pa sa kanya. Lagi naman eh. Anong buhay kaya ang naghihintay kay Hera? Ngayong pananakit sa halip na pagmamahal ang nakukuha niya sa asawa. Kailan kaya magagawang mahalin ni Decker si Hera? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.